Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa ating maliit na programa o maliit na channel, Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Nakakagulat lang po. Bilang po sa sinasabi nating separate po ang state sa church. Pero ngayon po, napakalaki po ng problema na isang leader ng church, katulad po ni Pastor Kibuloy mga katambay. Siya po ay nagiging parang wanted na po o wanted na sa gobyerno mga katambay. Alamin po natin kung bakit po nangyayari at napakalaki po ng kapulisan na pinadala ng PNP chief mga katambay. Mahigit 1,000 po ang sinasabing papasok po dito po sa teritoryo ng Pastor Kibuloy mga katambay. Nakakalungkot lang po. Bakit ganun karami? Sa kabila po na sinasabi po ng PNP chief na napakalaking kakulangan ng pulisya, ng kapulisan sa Metro Manila, sa Luzon. Pero nagpapadala po ng ganito karami. Halos pulis isang mahigit 1,000. Samantalang isang tao lang ang kukunin. At hindi pa ito wanted. At hindi pa ito nalilitis sa korte mga katambay. Pakinggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan po natin na mahigit 1,000 po ang ang uhuli, Kikibuloy. Nakakalungkot. Maaring tinututulan ng kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na inspeksyonin ng mahigit sa 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi terorista si Kibuloy kaya hindi kailangan ng sandamakmak na mga pulis. May tuturing din anya itong harassment kaya hindi nila umano papayagan na mangyari ang sinasabi ng pulisya. Kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang compound si Kibuloy. Yan po mga tambay, no? Nakakalungkot. Mahigit 1,000 ang aaresto o maghahanap dito po sa sinasabi compound na mahigit 30 hectares mga katambay. Napakalaking compound ng Pastor Kibuloy mga katambay. Kaya po, nakakalungkot lang po bilang po sa sinasabi nating church and state. Dahil ito po, nakita naman po natin itong mga nung hindi pa po nilalabas ng gobyerno na si Kibuloy ay magkakaproblema sa gobyerno ng administrasyon po ng Presidente Marcos Jr., di ba? Talaga po ito, tinutuliksa po ito. Marami po itong banat, lalo po sa kabagalan at yung sinasabi po na pagsugpo, number 1 po, sa korupsyon, droga, at terorista, mga katambay. Ito po yung talagang tinututukan po ng kanyang istasyon. At meron po siyang istasyon na talagang bumabakbak po sa mga korap, lalo po sa paglaganap ng krimen, droga, di ba? Saka mga terorista, nakasama po rito ang Makabayan Black. Di po ba mga katambay? Diyan po nag-umpisa at nag-ugat lahat yan, nag-ugat. At yung sinasabi rin po na nakarating din po sa kanya, yung USB, yung USB na nanggaling po dito po sa nagpasabog po na si Cathy Binag. Di ba? Dahil mismo si Cathy Binag, nagsabi na alam din ni Kibuloy yung bisyo o itong matagal ng bisyo di umano ng pamilya Marcos at lalo na ng presidente at first lady, itong kanilang pagiging addicted sa cocaine o droga mga katambay. Kaya po sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, talaga po magkakaproblema po ito. Dahil sa lahat po ngayon, pansinin po natin mga katambay, pansinin natin lahat po ng sinasabi na nagsasabi po ng katotohanan sa ating bansa at sinasabi po ang problema ng bansa natin na lumalagana po ang krimen, droga, tapos korupsyon, tapos nagpasukan na po ang mga makakaliwang grupo, lumalakas na naman ang puwersa nila sa Kongreso, di ba? Lahat po ng nagsasabi ng totoo na bakit ganito ngayon ang bagong Pilipinas. Parang mas lumala pa ang problema ng bansa
samantalang wala tayong pandemic, lahat po, halos, lahat po, saka lahat ng nakadikit. Hindi nyo ba napapansin mga tambay? Lahat ng nakadikit, halos sa pamilya Duterte ay nagkakaproblema po ngayon. Di po ba mga katambay? Hindi nyo napapansin? Katulad ni General Bantag, di ba? General Bantag na appointee ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa Bucor, sa Muntinlupa. Di ba? Natamnan din di umano ng kaso sa pagpatay daw kay Percy Lapid. Di ba? Kaya nga po siya nagtago dahil sa sarili niya wala siyang ginawang masama. Tapos pagdating dito sa government, lalo po sa pangunguna po ng DOJ, hinatulan na po siya. Meron na pong konklusyon na si Bantag ang pumatay, na hindi pa naman nalilitis. Kaya mismo ang Bantag, hindi na rin siya nagpakita at nagpahuli dito po ngayon sa gobyerno ng bagong Pilipinas. Dahil sa tingin din ni Bantag, hindi siya magkakaroon ng fair justice hanggang ang namumuno ay sila. Ganon din po. Ganon din po ang nangyayari po ngayon. Sa nakikita po ni Pastor Kibuloy, kahit wala pa sa korte at hindi pa siya nalilitis, pinatawa na siya ng gobyerno na siya wanted at meron pang 10 milyon nakapatong sa ulo niya. Di mo ba? Kaya nakakalungkot lang po na hindi ka naman terorista, di ba? Hindi ka naman terorista, isa kang sinasabing pastor. At yung pagiging pastor mo, napakadali naman litisin. Di ba? Litisin mo sa tamang korte. Pero sinausawan, sinamahan ng politika. Kaya lumaki ang issue. Dahil nga, nagagamit daw di umano ang istasyon ni Kibuloy ng mga Duterte. At nagagamit din ng mga Duterte dahil malapit sa Duterte ang Kibuloy. Kaya malawak po ang nito kung lalagyan po ng logic, di ba? Sino po ba nagkakaproblema ngayon sa ating bansa na pinupolitika at pinupolitical harassment, mga katamay? Di po ba isang pamilya lang? Isang pamilya lang. Pamilya Duterte. Di ba? Putok na putok, halos araw-araw. Wala na nagagawa ang ating gobyerno. Ang Kamara, ang Senado, hindi na nakakatulong sa problema ng bayan katulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho. Saan po sila nakatutok? Sa politika. Puro politika, di ba? Ano ginagawa? Pabagsakin lang po ang pamilya Duterte, di ba? Pati nga mga kinukuha nilang mga sinasabi po nila na yun daw credible na testigo para idiin po ang matandang Duterte at kasama ng bato. At ang may kasama pang ibang mga general diyan sa EJK at War on Drugs, di ba? Kukuha ka ng testigo galing sa Muntinlupa, galing sa Bucor. Di ba? Kaya alam mo yung political harassment. Kaya itong si Kibuloy, magtatago talaga ito. Hindi po magpapakita ito. Di ba? Katulad yan. Pinakikita mo sa tao na pag ikaw ay laban sa gobyerno, katulad ng Kibuloy at Bantag, buong puwersa ng kapulisan, talagang gagamitin mo pag laban ka sa kanila. Sino pa maglalakas loob na magkaroon ng bibig para questionin ang nangyayari sa ating gobyerno, lalo sa paglala ng krimen, droga, at ang sinasabing makakaliwang grupo, terorismo. Di ba? At ang korupsyon. Sino pa maglalakas loob? Kung bawat babatikos sa iyong gobyerno, ganito ang mangyayari, katulad kay Bantag, kay Pastor Kibuloy. Wala nang demokrasya ang ating bansa. Di ba? Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Lahat ay malayang magpahayag ng saloobin kung ano nakikita nilang mali man o tama sa gobyerno. Di ba? Walang nagkaproblema na katulad dito ni Bantag, ni Tebes, ni Kibuloy. Di ba? At walang ginawa si dating Pangulong Duterte na patungan ka ng 10 milyon sa ulo. Itong mga kung nagkikriticize sa'yo at nagsasabi po ng kanilang nakikita at saloobin sa gobyerno. Di ba? Ito, mahigit 1,000. Isang tao ang kukunin mo, isa lang. Papasukin mo. You know, yung sinasabing kingdom o ni
Kibuloy. Pinakikita mo sa mga tao na buong puwersa halos ng kapulisan, mahigit 1,000. Ganun na ba? Ganun na ba kasamang tao ito si Kibuloy? Mga katambay. Ito ba'y napakarami ng pinatay na parang terorista? Samantalang yung nasa kamera, meron po sa kamera, convicted. Hindi inuhuli ng 1,000 pulis. Di po ba? Meron po doon isang congressman, party list, convicted, kidnapping, tapos nawala yung pagiging kidnapping, naging child abuse na lang ang kaso. Pero, nahatulan na. Pero walang ni isang pulis, wala nagpupunta ron para arestuhin. Yun nahatulan na ng korte yun. Samantalang si Kibuloy, hindi pa nahatulan ng korte. Di ba? Paano na po magsasalita ngayon at maglalakas ang loob ang katulad po ng ni Kamanong na pangkaraniwang mamamayan? Yung mga makilalang tao katulad na ni Dagtag, di ba? Katulad ni Tebes, ni Kibuloy, di ba? Nagkakaproblema po sa gobyerno at pinapatungan pa ng ulo ng 10 milyon. Parang tinatakot na po ang mga Pilipino. Pag kayo lumaban at nagpahayag ng laban sa gobyerno, matutulad kayo kay Bantag. Matutulad din kayo kay Kibuloy. Ganun po ba? Lahat ng against sa gobyerno, bibigyan po ng problema ng gobyerno at gagamitin po ang lakas ng kapulisan at kasundaluhan? Di po ba? Bakit kaya hindi nagsasalita ang korte? Ang Supreme Court, wala pong inilalabas yatang pahayag. Kung meron man, sabihin nyo kay Kamanong, baka si Kamanong hindi updated na inuutos po ng Supreme Court na tugisin na talaga si Kibuloy. Di ba? Kung inuutos ng Supreme Court yan, bakit naman pinayagan ng Supreme Court? Nalagyan ng 10 milyon yan, hindi pa nila nahatulan yan ng korte. Di ba? Itama nyo si Kamanong. Ganun na po ba kung sakali inutos ng Supreme Court yan o ng korte na dakpin na si Kibuloy at lagyan ng patong ng 10 milyon? Kasi yung buhay niyan, yung buhay ni Kibuloy, hindi pa nahatulan, parang pinapatay mo na. Kasi nilagyan mo na ng 10 milyon. Di ba? 10 milyon, gaano karaming pera yon? Yun pwedeng hulihin po ng patayin buhay yon, patay at buhay. Dahil meron pong 10 milyon. Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Pag nanasahan yan, lalo na, yung mga sinasabing talagang may kaalaman, humawak ng mga barel, di ba? At sinasabing sumasamba sa piso, sa pera, di ba? Kaya nga kung lalagyan mo ng isa pang logic, mga katabay, mag-isip lang tayo. Kung hindi lang po si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kung hindi lang po siya talagang minamahal ng taong bayan ng maraming Pilipino katulad ni Kamanong, magkakaroon din po ng problema yan. Madali po nilang bigyan ng problema yan si dating Pangulong Duterte. Kaya lang, kahit ano gawin nila, kahit anong pagtatanim, paggagawa ng kwento, ng mga kung ano-ano na ipupukol para mapasama lang, sa sobrang galing lang kasi ni dating Pangulong Duterte dahil alam niya ang batas, sumusunod siya sa batas. Hirap na hirap po sila. Kahit na sinasabing humihingi na sila ng saklolo sa Interpol at ICC na International Criminal Court. Hirap na hirap pa rin sila. Dahil alam nila, makakalaban nila hindi lang ang Duterte. Ang makakalaban nila napakaraming Pilipino ang makakalaban nila. At isa pa, nag-iisip din yan, matatalino rin po yan. Yung mga political harassment sa mga Duterte, nag-iisip din po yan. Kasi kung gagawin nila yan, yung kanilang mga karir at yung sinasabi nila kapit tuko sa kapangyarihan, mawawala po lahat yun pagka nagkagulo na po ang bansa. Dahil papasukan na po yan. Komento ni Kamanong, pag ginawa nila yan, papasok na po mga militar dyan. Baka po mabuwag. Babuwag na po ang Kongreso at ang Senado, mga katambay. Pag ginawa nila yan,
Magkakaroon na po ng revolusyonaryo po yan. Mababago na po ang sistema ng gobyerno natin. Pag ginawa po nila yan, yan po ikomento ko lang mga katabay. Pag ginawa po nila, yung ginagawa nilang harassment kay Kibuloy at kay Bantag, kay dating Pangulong Duterte, malaking problema po nila yan mga katabay. Baka mabura na po ang Kamara at ang Senado sa Pilipinas at mabago na ang sistema po ng gobyerno natin. Pagka ganyan ang ganyan po sila, na ginagamit po nila yung kapangyarihan nila na temporary lang binigay sa kanila ng taong bayan at masyado nilang inaabuso ang kapangyarihang ito, baka mawala sa kanila ng tuluyan yan, mga tambay. Komento lang ni Kamano. Kasi yung ginagawa nila, nakikita ng taong bayan di ba? Isang tao lang ang ulihin mo. Di ba? Tapos papasukin mo yung isang teritoryo o pag-aari o compound ng isang pastor. Magpadala ka lang ng 10 dyan. 10. Di ba? O palagay mo na kamo 50 o 100. 100. Yung 100, napakarami na nun. Pero mahigit 1,000. Ibang klase ka. Wala ka na sa ayos nun. Dahil unang-una, kulang na kulang ka sa kapulisan. Kinukuha mo pa nga yung mga security ng Vice President. Ipadadala mo lang pala sa Davao para hulihin si Kibuloy. Ganun po ba yun? Tambay. Anong klaseng pagpapatakbo yan? Abay, gumising naman kayo, PNP chief. Nasisilipan po kayo. Masyado po kayong gigil na gigil kay Kibuloy. Pero hindi nyo po tinitingnan. May issue rin po na malaki ang commander-in-chief nyo. Wala po kayong nakikita riyan. Alam po ng taong bayan yan. Masyado na po kayatang bias at may kinikilingan po ang inyong opisina. Di kaya, nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Nakakalungkot lang. Kaya sinasabi nga ni Kamanong, dahil si Kibuloy, kayang-kaya nila, at si Tebes, at si Bantag, never nilang magawa yan. Never nilang magawa sa mga Duterte. Kahit kay Pulong, kay Baste, at kay lalong-lalo na kay Sara, at lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte, ang ginagawa nila kay Kibuloy. Kasi magiging mitsa yan. Magiging bangungot nila yan, mga tambay. Komento ni Kamano, magiging bangungot nila. Pagka nilagay nila sa alanganin, ang Duterte, mga tambay. Ang mga Pilipino, hindi lang nagsasalita yan. Alam na mga Pilipino ang ginawa, sakripisyo ng mga Duterte sa bansa natin. Pandemya pa lang. Kung walang Duterte sa bansa natin, lahat tayo nagkaubos. Kung ang Pangulo natin si Pangulong Marcos Jr. ng pandemya, baka wala si Kamanong. Si Kamanong hindi nagsasalita sa inyo. Baka todas na kung hindi si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, mga katambay. Pasalamat tayo. Merong isang napakagaling na presidente nagdaan sa ating buhay. Pero dahil nga sa sinasabi ni Vice President, pagka bumalik na sa iyong kapangyarihan, ayaw mo na itong pawalan. Dahil nga nagiging greedy ka na sa kapangyarihan. Sinasamahan mo pa ng droga, siyempre po isang damukal na pera, mga katambay. Kaya, yung ginagawa nilang yan, hanggang kikibuloy lang yan, mga tambay, at kay Bantag, at kay Tebes. Pagka dinala na nila, mawawala na sila sa kanilang pwesto, mga katambay. Pasinungalingan niyo po si Kamanong kung hindi mangyayari yan, mga katambay. Hindi po natutulog ang mga sundalo, ang mga militar. Hindi po lahat ng militar mahahawakan po ng administrasyon. Tandaan niyo po yan. Ganon din po ang kapulisan. Hindi po lahat ng kapulisan mahahawakan po ng administrasyon. Meron na po tayong pattern yan. Di ba? Yung matandang Marcos, hindi niya po nakontrol lahat. At ganon din po si Pangulong Erap Estrada, hindi niya rin po nakontrol lahat. Natanggal din po sila sa pwesto. Meron na po tayong pattern yan, mga katambay. Hindi lang po nagsasalita ang puwersa ng militar. At meron pang mga retired yan. May mga retired. May power pa rin yan kahit retired na. Di po ba, mga katambay? At ganun din po ang kapulisan. Hindi po lahat ng kapulisan ay mapapasunod po ng Commander-in-Chief, ng Chief PNP. Mga katambay. May kanya-kanya pong isip yan. Lalo na puso. Hindi po lahat
Hindi po lahat ng kapulisan nabibili ng pera at nabubusalan at ganun din po ang kasundaluhan. Alam po natin yan mga tambay at alam nyo yan. Tanging si Pangulong Duterte lang ang nagbalik ng kanilang dignidad ng kapulisan at kasundaluhan. Siya lang ang nakapagbalik ng dignidad. Ngayon po, bumabagsak na naman. Sumisisid naman pababa ang kanilang dignidad. Di ba? At tanging si Pangulong Duterte lang din. Dating Pangulong Duterte ang naglakas loob na doblehin lahat ang kanilang sweldo at ang kanilang pension. At syempre kasama na mga allowances. Kaya malas lang si Kibuloy. Minalas lang si Kibuloy mga katabay. Dahil nadamay siya sa sinasabing politika. Dahil siya'y namulitika siya at nadikit siya kay Pangulong Duterte. Kung nadikit siya kay Pangulong Marcos, wala siyang problema mga katabay. Dahil ngayon, nagkakaproblema po ang pamilya Duterte dahil nga sinasabing politika. Muli po si Katambay Manong po, mga katambay, nalulungkot po si Kamanong sa nangyayari po sa ating bayan. Isang pastor, mahigit 1,000 ang kukuha at uhuli. Unbelievable. Di ba? Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.